Sa gitna ng mainit na panahon ng tag-init, ang araw ay nagliliyab na para bang nais sunugin ang lahat ng bagay. Si Moklan ay nag-angat ng palanggana ng yelo, nagmamadaling naglakad patungo sa silid ng Landtrack VN. Ang Landtrack VN ay tahanan ng pangunahing dalaga ng FUTRUNG-LAC-HU, si Bu Duyen. Sa loob ng bakuran, ang mga bulaklak ng lan ay naglalabas ng matamis na amoy, ang mga kawayan ng toong ay masiglang tumutubo, at may 2 puno ng HYDUNG na nakabitin ang mga sanga. Ang mga bulaklak ay namumula, na nagdaragdag sa katahimikan at kagandahan ng lugar. Nang pumasok siya sa silid, sa likod ng mga masining na kurtina ng mga perlas, may isang dalaga na kahit na may maputlang mukha ay hindi may kakaila ang kanyang napakagandang anyo, na nakahiga sa isang higaan malapit sa bintana. 10 araw na ang nakalipas, umalis ang kanyang ginoo sa lungsod, naglakbay sa lawa ng Lac Thn, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahulog sa tubig, na nagdulot sa kanya ng sakit. Matapos ang 2 gabi ng pagkahimbing, unti-unti siyang bumalik sa kanyang kalagayan, kaya't sa mga nakaraang araw ay nagpapagaling siya. Mabilis na inilapag ni Moklan ang palanggana ng yelo, nag-atubiling nagsabi, "Ginoo, ang pinsan ng pamilya Song ay bumalik, sinabing labis siyang nag-aalala para sa iyo, at anuman ang mangyari, nais niyang makipagkita." Ang mga mata ni Bo Duyen na bahagyang nakapikit ay biglang bumukas, at sa mga ito ay lumabas ang isang matalim na tingin na hindi naaayon sa kanyang edad. "Simula ngayon, kung siya ay darating, huwag mo nang ipaalam sa akin, basta't tanggihan mo siya ng tuwid." Umalis si Moklan sa silid, inutusan ang mga katulong na ipasa ang mensahe at bumalik, tanging makakabuntot na lang ang pag-ubo ng walang magawa kay Tuyet Tran na nakatayo sa tabi ng ginoo. Mula sa maraming taon na ang nakalipas, ang lola ni Bo Duyen ay ikinasal sa pamilya Song, naging pangunahing asawa ng matandang ginoo Song Mokding, at ngayon ay ang kasalukuyang matandang ginang. Dahil sa kasal na ito, ang 2 pamilya ay naging malapit na magkaibigan. Lalo na si Song Jiangan, ang pangalawang anak ng pamilya Song, na mula pagkabata ay laging nagmamalasakit sa kanya. Noong nakaraan, basta't si Bo Duyen ay nagkasakit ng kaunti o nagkaroon ng sakit ng ulo, siya ay bumibisita araw-araw, at siya naman ay masayang tinatanggap siya. Ngunit mula nang siya ay magising pagkatapos ng halos nalunod, siya ay patuloy na tumanggi na makipagkita sa kanya ng 8 araw. Hindi siya nagbigay ng paliwanag, at talagang hindi niya maipaliwanag. Si Song Jiangan, ang pangalawang anak ng pamilya Song, sa nakaraang buhay ay siya niyang asawa. Siya ay isinilang sa mayamang tahanan ng FUTRUNG-LAC-HU. Ang kanyang ama, si Bo Kin Nguyen, ay namumuno sa 7,000 sundalo ng TRUNG-NIN na nakabase sa Ningxu, at siya ang haligi ng gobyerno. Sa kabila ng kanyang katayuan at kagandahan, maaari siyang tawaging isang magandang dilag sa kabisera. Ngunit sa nakaraang buhay, siya ay napilitang ikasal sa isang taong nagmula sa mas mababang angkan tulad ni Song Jiangan. Mula pagkabata, labis na nagmamalasakit si Song Jiangan sa kanya, at siya naman ay nagbalik ng natural na pagkakaibigan. Ngunit sa kabila nito, hindi niya kailanman naisip na ikakasal siya sa kanya. Nagsimula ang lahat mula sa pagkamatay ng kanyang kapatid na lalaki sa labanan sa Tonshu. Noong taong iyon, namatay ang kanyang kapatid sa digmaan. Ang kanyang ama ay nagmadaling umuwi mula sa Ningxu, at dahil sa kalungkutan ay nagkasakit ng malubha, na nagdulot sa FUTRUNG-LAC-HU na mapunta sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang kanyang ama at ina ay mayroon lamang 2 anak. Sa panahong iyon, wala nang ibang makakatulong sa kanilang pamilya. Sa pagkawala ng kanilang anak na lalaki, ang kanyang ama at ina ay nais lamang makahanap ng isang taong tunay na magmamahal sa kanya upang hindi siya magdusa sa hinaharap. Kung hindi dahil sa pagkatapos ay si Song Jiangan ay nagbuwis ng buhay upang iligtas siya, marahil ay hindi siya pinili ng kanyang ama bilang manugang. Ngunit hindi alam ng kanyang ama at ina, ang dahilan kung bakit handang isakripisyo ni Song Jiangan ang kanyang buhay ay hindi dahil sa kanya, Bo Duyen, kundi dahil sa 7,000 sundalo ng TRUNG-NIN ng pamilya Bu.
Siya ay ikinasal sa karangalan. Pagkatapos ng kasal, si Song Jiangan ay labis na magalang at iginagalang sa kanya. Ngunit sa kalaunan, nang ang pamilya Bo ay pinagsuspetsahan at pinahirapan, at ang kanyang mga magulang at mga kamag-anak ay namatay ng walang dahilan, doon niya lamang nalaman ang tunay na mukha ng taong palaging mahinahon at mapagpakumbaba. Ang pamilya Bo ay nagkalat, habang si Song Jiangan naman ay may hawak na mga sundalo ng Trun Jinin, pinabagsak ang kanyang sariling kapatid, at umakyat sa posisyon ng Kwang'an HU. Sa pag-iisip na ito, tiningnan ni Bo Duyen si Moklan, at nagtanong, "May balita na ba mula kay Thatchstruck?" Mabilis na umiling si Moklan. "Wala pa. Mula dito hanggang Tonchu ay aabuti ng 7 o 8 araw. Ngayon ay malamang na si Thatchstruck ay kaka-rating lang." "May balita na ba mula kay Thatchstruck?" Mabilis na umiling si Moklan. "Wala pa. Mula dito hanggang Tonchu ay aabuti ng 7 o 8 araw. Ngayon ay malamang na si Thatchstruck ay kaka-rating lang." Si Bu Duyen ay nagkunot ng noo, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ito ba ay dahil sa awa ng langit o hindi. Sa nakaraang buhay, siya at ang kanyang ina ay nakatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid sa kalagitnaan ng Hunyo, at ngayon siya ay nagising sa ika-25 araw ng Mayo. Kung susumayin, lahat ay nasa tamang oras pa. Nang gabing iyon, agad niyang ipinadala ang kanyang pinakamaasahang gwardya na si Thatchstruck patungong Tonchu. Sa buhay na ito, tiyak na hindi niya papayag ang mamatay ang kanyang kapatid sa digmaan muli. Dumating na ang ginang, kasama ang boses ng anunsyo. Isang ginang na nasa gitnang edad na nakasuot ng magarang damit ang pumasok. Siya ang ina ni Bu Duyen, si Nguyen Phunon, ang pangunahing asawa ng Trun Lac HU. Agad na umupo ng tuwid si Bu Duyen, mahinahon na tinawag, "Inay." "Inay." Si Nguyen Phunon ay malapit ng mag-4 na po. Ngunit dahil sa maayos na pangangalaga, ang kanyang katawan ay nananatiling balanse, at ang kanyang kagandahan ay hindi nabawasan kumpara sa mga nakaraang taon. Lumapit siya, niyakap si Bu Duyen, at ngumiti ng mahinahon. "Matapos ang isang malubhang sakit, lalo kang naging malambing. Ngayon ay mas mabuti ka na ba?" Tumango si Bu Duyen, medyo nag-aalangan at umasa sa kanyang ina. Si Nguyen Phunon ay hinaplos ang malambot na mukha ng kanyang anak na babae. "Matagal ka nang may sakit, at ang iyong kapatid sa Tonchu ay maraming araw nang walang balita, talagang nakababahala." Kahit na si Bo Kin Nguyen ay namumuno sa 7,000 sundalo ng Trun Jinin, nakabase sa Ninchu, upang maiwasan ang pagdududa ng emperador, pinadala niya ang kanyang panganay na si Bo Diem sa kampo ng mga sundalo sa Tonchu para mag-ensayo, at ito ay mahigit 2 taon na. 3 buwan na ang nakalipas, naganap ang kaguluhan sa Tonchu. Sa simula, hindi ito pinansin ng gobyerno, ngunit hindi inaasahan na ang mga rebelde ay naging masigla, at sa loob ng 2 buwan ay nasakop ang 5 lungsod sa Tonchu. Nang dumating ang oras na ito, naguluhan ang gobyerno. Ang mga utos mula sa palasyo ay patuloy na dumating, at sa kasalukuyan, ang Tonchu ay ang pinakamasiglang larangan ng digmaan. Kahit na alam ni Bo Duyen na maaaring may mangyaring masama sa kanyang kapatid, ngunit sa mga nakaraang taon, si Nguyen Phunon ay palaging paborito ng Trun Lac HU, at siya ay may mabait at mapagmahal na puso. Hindi siya naglakas loob na magsalita ng tuwiran, tanging maingat na nag-ayos. Matapos ang ilang mga salita ng pampakalma, biglang nagtanong si Nguyen Phunon, "May nangyari ba sa iyo at kay Jiangan?" Si Bu Duyen ay bahagyang napatigil. Nagpatuloy si Nguyen Phunon, "Katatapos lang niyang bumisita sa akin, sinabing hindi siya dapat pumunta sa Samfuto, kundi dapat maglakbay sa lawa kasama mo, kung gayon marahil ay hindi ka magkakaroon ng hindi inaasahang insidente." Sinabi pa niya na hindi niya alam kung nagalit ka sa kanya tungkol dito, kaya't sa mga nakaraang araw ay hindi ka nakipagkita. Lone, kung talagang ganito, huwag mong sisihin si Song Jiangan. Nakita ang mga mata ni Nguyen Phunon na puno ng pag-aalala, sa loob ni Bo Duyen ay umusbong ang galit. Ang kanyang ina ay napakamahiyain, kahit na sa mga karaniwang pagkakataon ay natatakot sa kulog. Ngunit sa nakaraang buhay,
Matapos ang kanyang ama ay maakusahan at pinahirapan, siya ay nagpakamatay sa ilalim ng nakabiting plaque ng Truong Lakhaw. Mahigpit na hinawakan ni Bo Duyen ang kamay ni Nguyen Phunon, seryosong sinabi. Inay, ginagawa ko ito para sa aking dangal. Nagulat si Nguyen Phunon. Ano bang nangyari? Bahagyang humikbi si Bo Duyen, tila nais umiyak. Noong araw na naglakbay kami sa lawa, tinanong ako ng ikatlong dalaga ng pamilya Trong Nia ba kung ako ba ay ikakasal kay Song Jiangan. Tinanong din kung siya ba ay malapit na sa akin. Nagulat si Nguyen Phunon at nagtanong, bakit siya naglakas loob na magsalita ng ganyan. Bahagyang humikbi si Bo Duyen, tila nais umiyak. Sa mga nakaraang taon, kahit na kami ni Song Jiangan ay may magandang samahan, ngunit lagi naming tinatreto ang isa't isa na parang magkapatid, at hindi kailanman nagkaroon ng labis na kilos kapag nagkikita. Hindi ko alam kung bakit siya nag-imbento ng ganoong kwento. Nagkunot ng noo si Nguyen Phunon. Ang pamilya Trong Nia ba ay may isang kasalukuyang reyna, kaya't ang angkan na ito ay kumikilos ng napakamataas ang pagtingin sa sarili. Ang ikatlong dalaga ay kilala rin bilang isang taong walang kapantay sa kanyang mga sinasabi. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay isang anak na babae mula sa isang tanyag na pamilya. Paano siya naglakas loob na magsalita ng mga ganitong walang batayan na salita? Matapos ang kalahating buhay, si Nguyen Phunon ay nauunawaan pa rin ang mga madidilim na sulok ng mga angkan na tila puno ng karangalan. Malumanay niyang sinabi, baka may mga taong sadyang nagtatangkang magdulot ng gulo. Ang salitang ito ay hindi lamang nagdulot ng pinsala sa dangal ng kanyang anak na babae, kundi pati na rin nagbigay ng pahiwatig sa lahat na siya at si Song Jiangan ay tila nagkasundo na. Kung maghihintay hanggang sa susunod na taon, kapag ang anak na babae ay umabot na sa tamang edad para sa usapan ng kasal, sino pa ang nais na makipag-ugnayan? Kahit na may malapit na ugnayan, si Song Jiangan ay anak lamang ng pangalawang asawa ng puhon ng Quang Anhao. Si Nguyen Phunon ay nakaramdam na hindi masama ang kanyang pamangkin, ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng balak na ipagkatiwala ang kanyang kayamanan sa kanya. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang may kapangyarihan sa tahanan ng Quang Anhao ay ang matandang ginang ng angkan ng Bo. Kung si Song Jiangan ay makakapag-asawa kay Bo Duyen, tiyak na mas higit siyang pahahalagahan ng matandang ginang. Ang mga tsismis na ganito ay kumalat, at sa huli, ang tanging makikinabang ay si Song Jiangan. Habang patuloy na nag-iisip si Nguyen Phunon, lalo siyang naguguluhan. Hindi ba siya nagkamali sa kanyang pamangkin? Nang makita ni Bo Duyen na nagsimula ng magduda si Nguyen Phunon kay Song Jiangan, alam niyang dapat na siyang huminto, kaya't mahinahon niyang sinabi, ano man ang mangyari, hindi ko na talaga gustong makipagkita kay Byuka Song Jiangan. Sa isip ni Nguyen Phunon, dumaan ang napakaraming kaisipan, at siya ay tumango, tama nga. Hindi pa malinaw kung gaano kalaki o kaliit ang bagay na ito, ngunit hindi ito dapat balewalain. Sa anumang dinastiya, napakahalaga ng reputasyon ng isang babae. Sa susunod na taon, ikaw ay 14 na taong gulang na, at panahon na upang pag-usapan ang kasal. Hindi dapat pahintulutan ang sinumang may masamang balak na samantalahin ang iyong kahinaan at magduda. Nang marinig ito, si Nguyen Phunon ay humagulgol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin kay Bo Duyen. Sa isang kisap mata, ang aking anak ay lumaki na. Kailangan kong maging maingat, tingnan kung sino talaga ang karapat-dapat para sa ating anak na babae. Mahigpit na niyakap ni Bo Duyen si Nguyen Phunon, nahihiyang umiwas at hindi sumagot. Sa kanyang nakaraang buhay, sa parehong edad na 14, siya ay na-engage kay Song Jiangan. Alam niya na siya ay magpapanggap na mahinahon at mapagpakumbaba, unti-unting kukunin ang karangalan ng tahanan ng Trung Lac Hu. Dahil sa takot na muling maniwala ang kanyang mga magulang sa kanya, sinadya niyang gamitin ang dahilan na ito upang paalalahanan ang kanyang ina. Si Nguyen Phunon ay naghasik ng binhi ng pagdududa sa kanyang isip, at umalis lamang siya ng madilim na. Matapos maghintay ng 7 araw, wala pa ring balita mula kay Thatchtrap. Buhay Duysa ang naghihintay, lalo siyang nag-aalala, naiinip na hindi makalipad patungong Talachua. Ngunit sa loob ng 7 araw na ito, wala siyang magawa kundi ang magpagaling sa Lan Trác Bien.
Si Tomas Gani ay bumisita sa kanya ng 2 beses, ngunit pareho siyang pinigilan ni Nina Puno sa labas. Ngayon, wala pa ring balita. Hanggang sa gabi, naguguluhan ang isip, pagod na siya at nakatulog. Sa kanyang pagpasok sa panaginip, muling bumalik ang kulay ng dugo mula sa gabing iyon. Sa nakaraang buhay, sa tulong ng reputasyon ng FUTRUNG-LAC-HU, si Tomas Gani ay maituturing na makapangyarihan. Kung hindi siya nahulog sa mga intriga ng Tirso Hari, na naghangad na maging tagapagtanggol ng emperador, malamang ay wala siyang pagkakataon na labanan siya. Iyon ang huling sandali ng kanyang nakaraang buhay. Nais ni Tomas Gani na tulungan si Tirso Hari na magrebelde, ngunit ang kanyang plano ay nabunyag sa kanya. Agad na pumasok ang mga gwardya ng Haring Lungsod na nakasuot ng itim na baluti sa Fukwang-an HU. Ang mga taong dating mataas ang katayuan, mapanghamak at mayabang sa korte, sa gabing iyon ay naging matalim na talam sa kanyang mga kamay. Mahigit 100 taon na ang nakalipas mula nang itinatag ang Taes, ang Haring Lungsod ay mga mata at tainga ng emperador, nagmamasid sa lahat ng opisyal, nagsisiyasat sa lahat ng ahensya sa korte, na nagdudulot ng takot sa buong mundo. Ang espada ng Haring Lungsod ay kayang pumatay ng mga prinsipe, lalo na kay Tomas Gani. Nakatayo siya sa ikalawang palapag ng Gino Liwan sa Fukwang-an HU, nasaksihan ang lugar na ito na naging dagat ng dugo. Sa kabila ng madilim na gabi, sa panaginip, ang tanawin sa panlabas na bakuran ay lalong naging malinaw. Ang mga gwardya ng Fukwang-an HU ay matinding lumaban, ngunit sa isang iglap ay pinugutan ng ulo ng mga gwardya ng Haring Lungsod. Ang mga katulong sa Fu na nais tumakas ay tinamaan ng mga palaso sa likod. At si Tomas Gani, sa oras na ito, ay parang isang asong nawawala ng amo, na tinatapakan ng isang tao. Ang taong iyon ay nakasuot ng itim na bota na may disenyo ng dragon, may sinturon na may gintong palamuti, at nakabalot sa isang mahabang balabal na itim na may disenyo ng dragon. Siya ay may malawak na balikat, mahahabang braso, at may nakabibighaning presensya, na kahit nakatayo lamang ay nagdudulot ng takot sa iba. Siya ay nakatapak kay Tomas Gani, na parang dinudurog ang isang langgam sa ilalim ng kanyang paa. Sa kaunting lakas, maaari na niyang agawin ang buhay nito. Bigla, tumingin siya sa kanya. Iyon ay isang pares ng malalim na mata ng phoenix, kumikislap sa madilim na tinta, itim na parang walang hangganang kailaliman, kumikislap na parang nagbabanta. Sa mga mata na iyon, naglalaman ng malamig na puot, naglalabas ng kalupitan, parang liwanag na sumisikat mula sa isang talam na saber na handang bumagsak. Si Buhay Doy ay nagulat, parang nakakita ng demonyo. Sa susunod na sandali, itinaas niya ang kanyang espada, isang talam na bumagsak, ang ulo ni Tomas Gani ay gumulong sa lupa. Si Buhay Doy ay nagising na may gulat, nanginginig ang buong katawan. Siya ay humihingal, ang puso ay patuloy na tumitibok mula sa takot. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay nanaginip tungkol kay Timo Magandang. Mula nang siya ay muling isinilang, mahigit kalahating buwan na ang lumipas, tuwing 2 o 3 araw ay nananaginip siya tungkol sa kanya. Si Timo Magandang, ang pinakabatang THC-2 sa kasaysayan ng Haring Lungsod, at siya rin ang unang tao na humawak sa posisyong ito na hindi isang Yunako. Sa edad na 19, siya ay lumitaw sa Haring Lungsod sa ilalim ng pangalang anak na lalaki ng THC-2 Hana Walang Hanggan, at pagkatapos ay naging kanang kamay ni Hana Walang Hanggan, kasama siyang gumawa ng maraming malupit na bagay. Ngunit sa loob lamang ng 2 taon, si Hana Walang Hanggan ay nahulog sa isang kasong katiwalian sa Hochu. Ang kasong ito ay yumantig sa korte dahil sa lawak ng mga kasangkot, ngunit hindi alam kung bakit si Timo Magandang ang naging tagasuri. Sa ilalim ng kanyang kamay, lahat ng mga kasalanan ni Hana Walang Hanggan ay nahayag. Ang buong Fu THC-2, mula sa itaas hanggang sa ibaba, 76 na tao, ay pinatay niya sa harap ng NGO Mano. Mula noon, si Timo Magandang ay pumalit kay Hana Walang Hanggan, naging paborito ng Emperador Haring Anyo. Siya ay malupit, walang awa, at walang pakialam kahit sa mga kaanak, ang kanyang reputasyon ng kalupitan ay kumalat sa buong mundo.
Siya ay lumikha ng sunod-sunod na mga kasong hindi makatarungan, nagbintang sa mga tapat, na ginawang kasangkapan ng korte para sa mga masamang tao, itinaas ang panlilinlang at pagtataksil sa pinakamataas na antas. Ang Emperador Haring Anyo ay kahit na nagbigay ng espesyal na promosyon sa kanya, ang kapangyarihan ay napakalakas na kahit ang mga prinsipe ay nahihirapang makipagsabayan. Ang mga tao ng Taiyes, sa labas ay tinatawag siyang THC Chudainan, ngunit sa likod ay lihim na tinatawag na buhay na Diablo. Basta't banggitin ang kanyang pangalan, ang mga bata ay agad na tumitigil sa pag-iyak. Si Buhay Doy ay nakatitig sa dingding, hindi maintindihan kung bakit siya palaging nananaginip tungkol kay Timo Magandang at sa kanyang madilim na mga mata. Sa gabing iyon, nang si Timo Magandang ay pumasok sa Fu, siya ay halos ubos na ng lakas, nagtagumpay lamang siya ng kaunti bago siya humihingal ng huling hininga. Sa oras na iyon, tila siya at ang mga tauhan ng Haring Lungsod ay umabot sa ibabang palapag ng Gino Liwan. Ang araw ay sumikat na, si Buhay Doy ay huminga ng malalim, sinubukang itaboy ang mga larawang iyon ng mga mata ng demonyo sa kanyang isipan. Siya ay nagpasya na tawagin si Mika laban upang maglingkod sa kanya nang bigla siyang makarinig ng mga hakbang sa labas. TIU Thursday. TIU Thursday. Magising ka na. Bumalik na si Tangan Tanyag. Agad na bumangon si Buhay Doy. Matapos ayusin ang kanyang kasuotan, siya ay nagmadaling lumabas at nakita si Tangan Tanyag na naghihintay, puno ng alikabok mula sa daan. Si Buhay Doy ay mabilis na lumapit, nagtanong ng sunod-sunod. Kamusta na ang aking kapatid? Ang mukha ni Tangan Tanyag ay puno ng pag-aalala. Nahuli po ako, ang prinsipe ay umalis na sa digmaan. Nang makita ko siya sa kampo, siya ay malubhang nasugatan, lahat ay kasalanan ko. Nang marinig ang salitang nahuli, ang puso ni Buhay Doy ay parang nahigpitan, ngunit nang marinig ang susunod na pahayag, siya ay napahinga ng maluwag. Ang malubhang sugat ay mas mabuti pa kaysa sa mamatay sa laban. Hindi niya mapigilan ang pag-ubo ng magaan, mabuti, talagang mabuti na. Si Mika laban at ang ilang mga katulong sa tabi ay nagulat, tinitingnan siya na parang nakakita ng multo. Si Buhay Doy ay hindi nag-alala sa mga iyon, nagpatuloy siyang nagtanong, kamusta ang sugat ng aking kapatid? Nasaan siya ngayon? Si Tangan Tanyag ay nagmadaling sumagot, ang sugat ay hindi delikado, kasalukuyang pauwi na. Kung walang aberya, mga 3 hanggang 5 araw ay makakabalik na siya sa kabisera. May kasamang militar na manggagamot, kaya't huwag mag-alala, tiyak na nagmadali ako upang ipaalam ito sa inyo. Matapos magpahinga ng kaunti, nagpatuloy si Tangan Tanyag, ang prinsipe ay malapit ng mamatay, ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas ng isang tagapagligtas sa mismong digmaan. Si Buhay Doy ay nagulat, ibig mong sabihin, ang aking kapatid ay nailigtas ng iba. Siya ay maingat na nagplano, ngunit sa huli ay hindi ang kanyang tao ang tumulong, kundi isang ibang tao ang nagligtas sa kanyang kapatid. Si Buhay Doy ay nagmadaling nagtanong, sino ang taong iyon? Nang marinig ito, si Tangan Tanyag ay umiling, ang pagkatao ng taong iyon ay napaka-espesyal, hindi sinabi ng prinsipe sa akin ang pangalan. Sinabi lamang na siya ay napakamatapang, isang dakilang tagapagligtas sa laban sa pag-aaklas sa Talachua na ito. Kapag nakabalik na ang prinsipe, malalaman mo rin. Ang pagkatao ng taong iyon ay napaka-espesyal, hindi sinabi ng prinsipe sa akin ang pangalan, sinabi lamang na siya ay napakamatapang, isang dakilang tagapagligtas sa laban sa pag-aaklas sa Talachua na ito. Kapag nakabalik na ang prinsipe, malalaman mo rin na si Buhay Doy ay hindi mapigil ang kumunat ang noo. May isang tao na pinalitan siya sa pagbabago ng kapalaran ng kanyang kapatid. Sino kaya ang taong ito? Si Buhay Doy ay naghintay ng 3 araw, sa wakas ay nakuha rin niya si Buhay Liwanag na bumalik. Ngayon ay katapusan na ng buwan ng Hunyo, ang init ay napakabigat na mahirap huminga. Nang si Buhay Liwanag ay dinala ng mga gwardya ng pamilya Buhay sa Fu, si Ninapuno ay umiiyak na may namamagang mga mata, si Buhay Doy ay tumulong sa kanya, at siya rin ay tumulo ang mga luha. Bawat patak ay parang ulan na bumabagsak sa mga talulot ng peras. Umiiyak si Ninapuno dahil sa sakit para sa kanyang anak,
habang si Buhay Doy naman ay dahil sa kasiyahan na muling makasama ang kanyang kapatid. Matapos dalhin si Buhay Liwanag sa Tangen Tanyag, ang mag-ina ay nagmadaling nagtanong tungkol sa kalagayan ng sugat. Si Buhay Liwanag ay 17 taong gulang, may magandang anyo, at may matikas na tindig. Tila siya ay hinulma mula sa parehong molde kay Trung Lac Hu noong kabataan. Nang makita ang kanyang ina at kapatid na nag-aalala, siya ay nagbigay ng kapanatagan, isa lamang itong sugat mula sa palaso, tumama sa binti, sa daan pa uwi ay may kasamang manggagamot, ngayon ay halos magaling na, basta't palitan ang gamot araw-araw, walang dapat ipag-alala. Ngayon, ang mga rebelde ay nawasak na, nakagawa ako ng malaking kabutihan, dapat ay natutuwa ka. Siya ay huminga ng malalim, dahan-daang nagpatuloy, sa pagkakataong ito, ang mga rebelde sa Talachua ay pinangunahan ng mga sundalong mahusay na sinanay, mas mapanganib kaysa sa mga bandido na ating pinuksa noon. Hindi ka nag-iisa, maraming mga kapatid ang nag-alay ng kanilang buhay sa tabi mo. Kahit na nasugatan ako, at least buhay pa ako, kumpara sa mga nahulog, ano ang halaga ng kaunting sakit na ito? Nang marinig ito, sumikip ang dibdib ni Buhay Doy. Sa nakaraang buhay, si Buhay Liwanag ay namatay din sa larangan ng digmaan sa Talachua. Hindi bihasa sa medisina si Nina Puno, ngunit nang makita ang kanyang anak na dinala pabalik kahit na ang sugat ay maayos na, unti-unti siyang nakaramdam ng kapanatagan. Gayunpaman, sa pag-iisip sa mga sundalong namatay, hindi niya maikukubli ang kanyang luha, talagang karapat-dapat na kamuhian ang mga salot, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang napilitang umalis sa kanilang mga tahanan dahil sa labanan na ito, gaano karaming pamilya ang nagdusa ng puting buhok na nagpaalam sa kanilang mga anak. Si Nina Puno ay likas na mabait, kahit na siya ay ikinasal sa Trung Lac Hu, sanay na siyang makinig sa mga kwento ng digmaan, ngunit sa tuwing nababanggit ang mga pagkamatay, hindi siya makaiwas sa pag-iyak. Agad na nagsalita si Buhay Liwanag, "Inay, sa pagkakataong ito, nakaligtas ako, lahat ay dahil sa isang malaking tagapagligtas. Noong araw na ako ay napaligiran sa laban, siya ang bumaba mula sa langit upang iligtas ako." Nagulat si Nina Puno, at si Buhay Doy ay sabik na nakatingin kay Buhay Liwanag, ito ang pinakanais niyang malaman. "Kapatid, sino ang nagligtas sa iyo?" Tumingin si Buhay Liwanag sa kanyang ina at kapatid na sabik na naghihintay ng sagot, tanging isang mahina ng ngiti ang naibigay niya. "Alam ko lang na ang kanyang apelyido ay Timo. Ngunit hindi ko pa alam ang kanyang tiyak na pagkatao." Nag-angat ng kilay si Nina Puno, "Saan na ang tagapagligtas na iyon? Siya ang nagligtas sa iyong buhay. Dapat tayong personal na magpasalamat. Bakit hindi mo alam ang kahit anong impormasyon tungkol sa kanya?" Sumagot si Buhay Liwanag, "Inay, bago ito, ang prinsipe ng Ong ay dinala ang banal na utos ng Haring Anyo, 1 buwan at kalahati na ang nakalipas nang dumating siya sa Talachua. Noong ako ay inambush at malubhang nasugatan, lumitaw ang aking tagapagligtas upang tumulong. Pagkatapos, pansamantalang pinanatili ng prinsipe ng Ong ang kanyang tabi. Hindi lang iyon, pagkatapos ay pinatay ng aking tagapagligtas ang pinuno ng mga rebelde, nagtagumpay siya ng malaki. At ako, dahil sa aking sugat, ay nakahiga sa kama at wala pang pagkakataong makilala siya muli. Bago umuwi sa kin, nagtanong na si anak kay Ong Hari tungkol sa pagkatao ng kanilang tagapagligtas, ngunit sinabi ng prinsipe na hindi ito simpleng tao, kailangan pang magsaliksik upang malaman ang totoo. Si Ginang, Nyang at Buhay Doy ay hindi nakaiwas sa pagkamangha. Nagpatuloy si Buhay Liwanag, "Kahit si Ong Hari ay sinadyang itinatago ang lihim sa akin, makikita na hindi pangkaraniwang tao ang taong iyon. Siya ay darating sa kin 2 araw na mas huli kaysa sa akin. Kapag dumating siya, hahanapin ko siya, at tiyak na malalaman natin ang tunay na pagkatao niya." Nang marinig ito ni Ginang, Nyang, siya ay nakaramdam ng kapanatagan, mabuti na rin. Kung wala ang tagapagligtas na iyon, hindi na ako makikita ang anak ko. Ang utang na loob na ito, wala kaming paraan upang maibalik sa buong bahay ng Trung Lac Hu. Nang umabot sa puntong ito, naisip ni Ginang, Nyang ang tungkol sa halos pagkamatay ni Buhay Liwanag,
at siya ay nasaktan, ang mga mata niya ay namumula. Pinakalma siya ni Buhay Liwanag. Huwag kang mag-alala, kapag nahanap ko ang tagapagligtas, sabay tayong magpapasalamat. Sa kasalukuyan, ang anak na lalaki ay malubhang nasugatan, at ang anak na babae ay kakagaling lang sa sakit, kaya't si Ginang niyang ay nag-aalala lamang para sa kalusugan ng dalawa, kaya pagkatapos ng kalahating oras na pag-uusap, siya ay bumaba sa kusina upang magluto. Nang siya ay umalis, si Buhay Doy ay nagmadaling lumapit, hinawakan ang kamay ni Buhay Liwanag. Kaka, ipinakita ni Buhay Liwanag kay mahabang awit na nakatayo sa labas ng pinto na mag-ingat, at saka mahinang nagsabi. Nakatanggap ako ng isang palaso sa binti, at isa pa sa likod. Ayaw kong sabihin ang totoo sa ina, kaya huwag mo ring ipaalam. Hindi ako natatakot sa kamatayan, kundi natatakot na masaktan ang ina. Ang mga luha ni Buhay Doy ay damaloy, ang boses niya ay puno ng damdamin. Halos hindi na nakabalik si Kaka. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang sakit ng pagdinig sa balita ng pagkamatay ng kanyang kapatid sa nakaraang buhay ay bumalik, na nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang puso. Si Buhay Liwanag ay napatawa, mahinang pinisil ang likod niya. Ilan lang na sugat, paano hindi makakabalik? Malakas si Kaka, kapag gumaling na ang mga sugat, maaari pa rin akong makipaglaban sa loob ng maraming taon. Hindi ka ba naniniwala? Tumayo ako at sasayaw ng isang sayaw ngayon para sa iyo. Si Buhay Doy ay tumawa at agad na pinigilan siya, ang kamay ay nakadikit sa balikat ng kanyang kapatid. Naniniwala na ako. Naniniwala na ako, si Kaka ang pinakamalakas. Sa puntong ito, tinanong ni Buhay Liwanag. Sinabi ni Thatchstroke na nahulog ka sa tubig, labis akong nag-alala. Ngayon, okay ka na ba? Matagal na akong okay. Nag-aalala lang ako para kay Kaka. At biglang nagtanong, talaga bang hindi mo alam kung sino ang tagapagligtas? Alam ko lang ang apelyido niya. Talaga bang hindi mo alam kung sino ang tagapagligtas? Noong araw na ako ay nailigtas, nakipag-usap lang ako sa kanya ng ilang salita sa daan, pagkatapos ay nang umuwi ako sa kampo, ako ay nawalan ng malay sa loob ng 2 araw. Nang magising ako, dinala na ako sa Tanchu, at sa buong panahon doon, wala akong pagkakataong makatagpo muli siya. Nang marinig ito, tila naaalala ang sandali ng kanyang pagliligtas, ang mga mata ni Buhay Liwanag ay nagningning ng paggalang at paghanga. Hindi mo alam, ang lider ng mga rebelde ay napakahusay sa pag-aayos ng labanan. Noong araw na iyon, kami ay napalibutan sa isang laban, talagang nasa panganib na kami. Walang nakakaalam na ang tagapagligtas na iyon ay biglang dumating, siya ay sumugod sa gitna ng mga kaaway, iniligtas ako, at nagligtas pa ng higit sa 10 kapatid. Ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban at bilis ay napakataas. Matapos akong dalhin sa Tanchu, siya ay nanatili pa sa kampo, at higit pa, nagplano siya upang patayin ang lider ng mga rebelde. Kung wala siya, tiyak na ang labanan sa Tanchu ay magpapatuloy pa ng 2 buwan. Nang umabot sa puntong ito, huminto si Buhay Liwanag ng kaunti, at ngumiti ng may kahulugan. Ngunit hulaan mo, ilang taon na ang taong iyon. Si Buhay Doy ay nag-isip, 30. Iniisip niya, ang taong kayang sumugod sa gitna ng mga kaaway na walang armas, at may mataas na kasanayan, tiyak na isang bihasang mandirigma na nag-aral ng maraming taon, at dapat ding may kakayahan at tapang na higit sa iba. Sa anumang paraan, hindi ito maaaring isang batang tao. Ang numerong 30, sa katunayan, ay sinadyang isipin niyang mas bata. Gayunpaman, sa pagtingin sa mukha ni Buhay Liwanag, tila nahulaan na niya ang iniisip niya, siya ay napatawa at umiling. Mali, sa tingin ko, siya ay nasa 20 taon lamang. 20, si Buhay Doy ay nagulat, bata pa, paano siya magkakaroon ng kakayahan at tapang na ganito? Bata pa, paano siya magkakaroon ng kakayahan at tapang na ganito? Si Buhay Liwanag ay puno ng paghanga, kaya kahit na hindi ako nailigtas ng tagapagligtas ngayon, nais ko pa ring malaman ang tungkol sa ginang niyang mula sa Vuong Jia. Isang tao na tulad nito, talagang hinahangaan ko. Basta't makakakilala ako sa kanya, ito ay isang bagay na sulit. Si Buhay Doy ay hindi pa rin makapaniwala. Baka,
Mayroon siyang lihim na sining upang mapanatili ang kanyang kabataan, kaya siya ay mukhang bata. Nang lumabas ang salitang ito, agad na napatawa si Buhay Liwanag. Kung talagang ganun, tiyak na mababawasan ang aking insecurities ng 3 bahagi. Lumipat siya sa ibang paksa, nagtanong, bakit mo pinadala si Thatchtruk sa Tonchu? Nang makita ako, sinabi niya na siya ay inutusan upang protektahan ako. Si Buhay Doy ay hindi kumurap at sumagot. Simula nang ako ay magkasakit, patuloy akong nakakakita ng masamang panaginip. Sa panaginip, palaging nakikita ko si Kaka na nasugatan, kaya't ipinadala ko siya. Hindi ko inaasahan na talagang nasugatan si Kaka ng malubha. Mukhang ang aking mga panaginip ay talagang mga babala. Si Buhay Liwanag ay may malasakit at pinisil ang kanyang ulo. Talagang tanga. Ito ay isang pagkakataon lamang. Ang mga panaginip ay kadalasang kabaligtaran ng katotohanan. Ang magkapatid ay nag-usap ng napakatagal, hanggang sa magdilim, si Ginang. Niyang ay personal na nagdala ng mga katulong, may dalang kahon ng pagkain. Look nai, bidain mo'y tamdang kwak tinyor chuyen voy Kaka, lanang tran dynim voki duc doan to. Sauki ka na di ng zong bati. Lacy ng now Viet First Day Gi Den Fu Trung Lak Hu Cho Bikin Nguyen. Ba Nguic ng Ban Bak, Tongku Tong Ch, BC First Day Kyo Dai Tan Bei Tam Trang Giy. Then Ki Viet Zong, Lean Bai Dbdim ni Ngoi, Jaime Con Moi Ri Koi Truk Phong Vien. Bidain Duang Nguyen Fu Nan Trv Chu Vien, Tran Dung Ki Vi Lan Trak Vien. Nang vua di vua soy ni. Si biet hu tiyo. Nong hu tiyo tran di ay nai nhiu kong kay zayet. Fai doan the naoday. Nunoit and fan kong tmthung. Vei, titi ka vuong sinang kay top tai sdu kin than. Lam sao so chuyen kakakong nonra. Bidain kelak diyu. Saang edamong ngoang ong vuong som ngay trv. Nang mangon vn nan nai, arngcn so nng han ka mu then nguan funan. Han kong chi si yu mang kakama cn giyup nang thoa koi es fan bitham, toki trong sin, kwak di ay nang da so chuyn bien lon. Sa buhay na ito, tiyak na dapat niyang hawakan ang kanyang kapalaran at ang buong bahay ng Trung Lak Hu sa kanyang mga kamay. Nang gabing iyon, si Buhay Doy ay natulog na napakaganda. Sa mga susunod na araw, siya at si Ginang niyang ay araw-araw nakasama si Buhay Liwanag. Dahil sa pag-aalaga sa bahay, ang sugat ni Buhay Liwanag ay mabilis na gumaling. Sa isang kisap mata, 4 na araw na ang lumipas, sa wakas ay bumalik si Ong Hari sa kabisera, kasama ang lahat ng mga general ng hukbo ng Tonchu. Si Ong Hari, na si Lai Tun, ay ang pangalawang prinsipe ng kaisang anhari. Lahat ng mga nagtagumpay ay sumama sa kanya pabalik sa kabisera upang tumanggap ng gantimpala. Sa umaga ng susunod na araw, bago pa makalabas ng bahay si Buhay Liwanag, dumating na ang utos mula sa Triwong ng Trung Lak Hu. Si kaisang anhari, sa pag-alala sa mga nagawa ni Buhay Liwanag, ay itinalaga siya sa CM Chun Kim Ngv, bilang Tranglang Toong sa ranggong pang-4. Kasabay nito, dahil sa malubhang pagkakasugat ni Buhay Liwanag, pinahintulutan siya ng emperador na magpagaling sa loob ng 2 buwan, bago opisyal na tanggapin ang tungkulin. Nang dumating ang utos, ang buong bahay ng Trung Lak Hu ay puno ng kasiyahan. Si Buhay Doy ay labis na natutuwa, hindi lamang na si Kaka ay hindi namatay sa laban, kundi nakatanggap pa ng mabilis na promosyon. Agad na naghanda si Ginang niyang ng mga handog para sa pagdiriwang, ngunit hindi na makapaghintay si Buhay Liwanag, nagmadali siyang utusan si Mahabang Awit na hanapin si Ong Hari. Matapos umalis si Mahabang Awit, ang 3 magkakapatid ay naghintay na may pagkabahala. Mula hapon hanggang sa gabi, si Mahabang Awit ay bumalik lamang. Si Mahabang Awit ay may kaunting lungkot na nagulat, hindi ko maharap ang inyong kaharian. Ngayon, maraming tao sa kanyang tahanan, marahil ay abala siya sa pag-aasikaso ng mga gawain ng Tonchu. Ngunit nakilala ko ang malapit na yunak sa kanya,
si Sinang-Sinang Thung. Matapos malaman ang layunin ko, pumasok si Sinang-Sinang Thung upang magulat. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Sinang-Sinang at sinabi na inutusan ng inyong kaharian na bumalik, na hindi magtatagal ay malalaman natin kung sino siya. Si Buhay Liwanag ay nagulat, wala bang ibang sinabi? Bakit parang hindi magtatagal ay malalaman? Darating ba siya sa bahay ng Trung? Sa bagay na ito, hindi ko alam, hindi rin alam ni Sinang-Sinang Thung. Sige, talagang isang palaisipan, wala nang ibang paraan kundi ang maghintay. Si Buhay Doy ay hindi rin mapakali, sa kanyang puso ay lihim na sinisisi si Ong Hari. Bagamat ang mga prinsipe ay may paggalang sa tahanan ng Trung, ngunit sa kabila nito, mayroong pagkakaiba sa kanilang katayuan. Ngunit ang salitang hindi magtatagal, ni Ong Hari ay umabot ng 4 na araw nang walang anumang balita. Si Buhay Doy at Buhay Liwanag ay nag-aalala at umaasa, at kahit na si Buhay Liwanag ay nakabangon na mula sa kama, wala pa ring bakas ng kanilang tagapagligtas. Sa umaga ng ika-5 araw, ang punong butler na si Tiang Xionghui ng tahanan ng Trong Qiu Sinang ay bumisita sa tahanan ng Trung. Sa kabisera, maraming mga pamilyang mayayaman, at ang tahanan ng Trung ay isa lamang sa mga ito, habang ang tahanan ng Trong Qiu Sinang ay isang tanyag na pamilya na nagtatag ng dakilang S. Hanggang ngayon, sa mga pamilyang nakipagtulungan kay Tahiti sa pagtatayo ng bansa, tanging ang angkan ng Tiyang Tapat na lamang ang natitira. Mga 60 taon na ang nakalipas, ang bunsong anak na babae ng angkan ng Tiyang Tapat na si Tiyang Laban ay ipinakasal kay Buhay Kan Kim, ang ninuno ni Buhay Doy, kaya't nagkaroon ng ugnayan ang dalawang pamilya. Sa kasalukuyan, kahit na hindi gaanong magkaedad si Trong Qiu ng Tiyang Tapat kay Buhay Kintol, dahil sa kanilang ugnayang pamilya, siya ay may mas mataas na katayuan kumpara sa tahanan ng Trung. Sa pangunahing silid ng tahanan ng Trung, si Tiang Xionghui ay magalang na nagsabi, dapat sana ay personal na dumating ang QUC Sinang, ngunit dahil wala ang HUGA sa tahanan at ang dati ay nag-aalaga ng sugat, kaya't ipinadala lamang niya ako upang anyayahan ang Ginoo at the TTIU Thursday na bumisita bukas. Medyo nagulat si Ginang. Niyang, may masayang balita ba bukas sa tahanan? Nag-atubili si Tiang Xionghui sandali, ngunit sa huli ay tumango. Nang makita ng 3 tao na si Ginang, Niyang ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Medyo nahirapan si Tiang Xionghui na magsalita, at sa wakas ay sinabi, may mga kamag-anak na madalas bumibisita na naanyayahan bukas. Bukas ay ang salo-salo para sa pagtanggap ng bagong miyembro. Umalis si Buhay Liwanag, at siya ay nagulat na nagsabi, hindi ko akalain na may illegitimate child ang QUC Sinang. Si Buhay Doy ay medyo nahihirapan sa sitwasyon, sa hitsura ni Tiyang Tapat kanina, mukhang ayaw din ng QUC Sinang. Ang dating ginang, nguyan ay huminga ng malalim. Ang pagkakaroon ng isang anak na hindi kilala ang pinagmulan ay talagang hindi magandang balita, lalo na't alam ninyo kung ano ang ugali ng Ginoong Pambansang Prinsipe. Ang tanging ikalawang asawa ng pamilya Ginoong Pambansang Prinsipe ay ibinigay ng lola habang siya ay buhay. Sa loob ng maraming taon, wala nang ibang kasama ang lalaki, at hindi kakaunti ang mga tao sa kabisera na ginawang halimbawa ito. Ngayon, bigla na lang lumitaw ang isang anak na lalaki, tiyak na ang lahat sa loob at labas ng tahanan ng Ginoong Pambansang Prinsipe ay nag-aalala. 20 taon na ang nakalipas, si Trong Ginoong Pambansang Prinsipe Tio Tandang ay nag-asawa kay Ho Tiyong General, anak na babae ng General Ho Qiu si Ho Doy Dangal. Pagkatapos, pumanaw si Ho Doy Dangal, ang kapatid na lalaki ng kanyang asawa, si Ho Lamang Tayo, ay sumali sa hukbo, at kasalukuyang siya ang komandante ng general ng syudad ng Siyam na bansa, na may ranggong unang antas general. Ang reputasyon ng pamilyang Ho ay hindi nahuhuli sa pamilya Trung, at higit pa rito, ang ugali ng mga Ho ay matigas. Sa mga nakaraang taon ay mahigpit na pinanghawakan ang loob ng Ginoong Pambansang Prinsipe Fu,
na nagbigay ng impresyon sa kabisera na labis na pinalad ang ginoong pambansang prinsipe sa kanya. Bilang ginang pambansang prinsipe, siya ay naging hinahangaan ng marami sa loob ng maraming taon, ngunit sa wakas ay nagkaroon ng isang anak na ligaw na lumitaw. Ang pangyayaring ito ay parang isang slap sa kanyang mukha. Sinabi ni Bautista Junaz, kung gayon, ang pagtanggap ni Ginang sa anak na ito ay talagang mabuti na, bakit kailangan pang magdaos ng selo-salo para sa pagtanggap? Ang ganitong selo-salo para sa pagtanggap, hindi ba't parang hayagang pagsuporta sa kanya? Si Buhay Doy ay nagkunot ng noo, sa nakaraang buhay, hanggang sa siya ay mamatay sa sakit. Ang ginoong pambansang Prinsipe Fu ay mayroon lamang isang lehitimong tagapagmana, isang ikalawang anak mula sa pangalawang asawa at isang dalaga mula sa lehitimong linya. Paano sa buhay na ito ay biglang may lumitaw na isang ikatlong anak na ligaw? Eroon lamang isang lehitimong tagapagmana, isang ikalawang anak mula sa pangalawang asawa at isang dalaga mula sa lehitimong linya. Paano sa buhay na ito ay biglang may lumitaw na isang ikatlong anak na ligaw? Ang kanyang kapatid na lalaki ay hindi pa namatay sa laban, kaya't ang iba pang mga bagay ay magbabago rin. Sinabi ng dating ginang, Nguyen, ang pagsuporta sa kanya ng ganito ay tiyak na may dahilan, sa wakas, kung bakit, bukas ay malalaman natin. Ang pinaka-interesado pa rin ni Buhay Doy at Bautista Junaz ay ang tagapagligtas na nagligtas sa kanilang buhay. Kahit na labis silang nagtataka tungkol dito, hindi na nila ito pinagnilayan ng husto. Nang gabing iyon, muling nanaginip si Buhay Doy tungkol kay Tiyo Itim na buhay. Sa kanyang panaginip, hindi lamang siya nakaharap sa kanya sa madilim na gabi, kundi may dala pang isang itim na kutsilyo na puno ng dugo, unti-unting lumalapit sa kanya. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay nag-iwan ng bakas ng dugo, unti-unting, ang kanyang long robe ay naging madugong pula. Para siyang isang Diyos ng kamatayan na lumabas mula sa impyerno, ang kanyang mga mata ay mas matalim kaysa dati, nakatitig kay Buhay Doy. Tumingin siya sa kutsilyo sa kanyang kamay, at naramdaman na ang susunod na biktima na kanyang papatayin ay siya. Si Buhay Doy ay nagising sa takot. Hanggang sa umupo siya sa karwahe papunta sa tahanan ng Trung ginoong pambansang prinsipe, hindi pa rin siya nakabawi. Ang dating ginang, Nguyen ay nag-isip na hindi siya nakatulog ng maayos, kaya't sa daan ay pinahintulutan siyang samandalsa. Hanggang sa umupo siya sa karwahe papunta sa tahanan ng Trung ginoong pambansang prinsipe, hindi pa rin siya nakabawi. Ang dating ginang, Nguyen ay nag-isip na hindi siya nakatulog ng maayos, kaya't sa daan ay pinahintulutan siyang samandal sa kanyang balikat. Nang makarating sila sa harap ng ginoong pambansang Prinsipe Fu, doon lamang siya nakabawi. Sa araw na ito para dumalo sa salo-salo, siya ay nakasuot ng isang dilaw na damit na may berda ng mga bulaklak ng orchid, na sinamahan ng isang mahabang palda na may mga tupi na kulay asul na may berda ng mga paru-paro, at sa labas ay may suot na isang manipis na damit na may berda ng mga bulaklak ng peras. Ang kanyang anyo ay kaakit-akit, elegante, at hindi maipaliwanag na maganda. Sa pagpasok niya sa pinto ng ginoong pambansang Prinsipe Fu, agad niyang naramdaman ang kakaibang atmosfera. Maraming tao ang namamahala sa pagtanggap sa harap ng pinto, ngunit ang ngiti sa kanilang mga mukha ay tila pilit. Habang papasok siya, ang mga tauhan ay hindi makapaghiyaw, ang buong ginoong pambansang prinsipe ay tahimik na tila napakaabalang wala ni kay titing na kasiyahan. Pagkatapos ng ilang hakbang, si Tiyo Ginto ng Tagumpay ay lumabas mula sa loob upang salubungin siya, magalang na sinabi, "Magandang araw po, Ginang, malapit na ang oras ng pagsisimula ng salo-salo." Ang karamihan sa mga bisita ay nakaupo na sa bulwagan at nag-uusap, hinihintay na lamang ang ginang at ang prinsipe. Ang mga pamilya ng mga mayayamang angkan sa kabisera ay karaniwang may magkakaugnay na relasyon, maraming henerasyon ng kasal, halos lahat ay may koneksyon sa isa't isa. Ngunit upang mapanatili ang kasikatan sa loob ng maraming dekada na hindi bumababa tulad ng sa pamilya Trung Lac Hu, hindi maraming pamilya ang nakagawa nito. Si Tiyo Ginto ng Tagumpay, bilang punong tagapamahala ng ginoong pambansang prinsipe, tiyak na siya ay mapanlikha at maingat. Habang naglalakad,
Tinanong ng dating ginang, kahapon ay hindi ko natanong, paano ninyo natagpuan ang inyong ikatlong anak na lalaki? Si Tio Ginto ng Tagumpay ay bahagyang ngumiti ng may lungkot. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ng mabuti. Mga 5 o 6 na araw na ang nakalipas, pumasok ang matandang Ginoo sa palasyo, at nang bumalik siya ay hindi maganda ang kanyang mukha. Pagkatapos noon, ang desisyon na tanggapin ang ikatlong anak na lalaki ay ginawa, at hindi na nagdagdag pa ng iba pang sinabi ang ginang.